Maayad-ayad nga adlaw mga kaili. Sa last ko na video, tinanong ko kayo kung ano ang una kong tinanim sa aking bukid. Yes po mga kaili, kung ang sagot nyo ay mais, tama po kayo ng iniisip. Pero bago ang lahat, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, like, comment, share at pindutin ang notification bell button upang palagi tayong updated sa ating bagong video at para suporta na rin sa nag-uumpisa ko pa lang na YouTube channel. Salamat! Magandang araw uli mga kaili. Buwan na ng June nang dumating ang unang ulan sa Guimaras. Kaya nagpasya na kami na tumigil na sa paglilinis ng bukid. Ang inabot ng aming paglilinis ay doon lamang sa paligid ng kubo, then sa left side na area hanggang sa barangay road na portion lamang. Mais po ang naisip ko na itanim dito mga kaili. Kaya bumili ako ng 1 kilong binhi na sweet pearl. Ito yung kulay puti na malagkit at 100 grams na sweet corn. Ito naman yung kulay dilaw na mais. Kami lang ni tatay ang nagtanim nito. Ang 1 kilong sweet pearl ay hinati ko sa tag 1/4. Bali, ang pagtanim namin ay batch by batch. Unang tanim namin ay 1/4 kilos lang muna. After 2 weeks, tinanim naman namin ang 1/4 kilos uli. And another 2 weeks, 1/4 uli. Kumbaga, hinati namin ang nilinis ng lupa sa 3 portion para kung mag-harvest ng mais, hindi sabay-sabay. For family consumption lang kasi ang purpose ko dito. Ang natirang 1/4 ay tinago ko muna. Ang 100 grams na yellow corn ay doon ko naman itinanim sa right side ng kubo sa overlooking na area. Nakakapagod mang magtanim mga kaili. Ito'y napapawi rin dahil sa nakikita mong unti-unting paglaki ng iyong mga pananim, kasabay ng pag-asa na balang araw ay may mapipitas kang bunga. Everything goes well nga mga kaili. Lumaki ng maayos ang aming mais. Nag-apply rin kami dito ng abono hanggang sa mag-umpisa ng mamulaklak ang aming mais at ito'y atakihin ng armyworms. Oo mga kaili, matinding pag-atake ng armyworms ang naranasan ng mais namin. Halos maubos ang dahon ng mais pag kinain nila at doon pa sila sa young leaves ng mais nag-aatake, kaya natigil ang paglaki nito at hindi na matuloy ang pagbunga. Nag-apply na rin kami ng kung ano-anong chemical tulad ng karate at lead force, kaso hindi talaga kaya, kaya nagpasya na lang ako na pabayaan na lang ang mais. Yung first batch, ubos talaga lahat mga kaili. Pinagapas ko na lang sa kapitbahay namin na may kalabaw upang ito'y gawing kumpay. Yung second batch naman, hinayaan ko na lang at kahit papano ay may na-harvest ako. At ito yun mga kaili, ang mais na nakuha ko sa second batch. Lahat maliliit at bungi-bungi dahil kinainan ng armyworms. Ang third batch naman ay hindi masyado na-atake ng armyworms dahil maliit pa ito nung kasagsagan ng pag-atake nila. Kaso hindi na ako nag-abono doon, kaya kahit malinis ang bunga nito ay maliit ang kinalabasan. At ito yon mga kaili ang binabalatan ni Mrs. Alam nyo ba na ang paboritong pagkain ni Mrs. ay mais? Kaya ito rin ang dahilan kung bakit mais ang una kong itinanim. Ang yellow corn naman ay kahit papano nakaligtas sa armyworms. May iba na kinainan at ang iba naman ay na-develop hanggang sa maging maganda ang bunga. Oh, sweet corn. Eh, mami, amo dyan tayo sa may maritay? Ay, sa may piyak ka maritay? Ay, sweet corn, dami. Wow. Nami color ba? Oh, nami, oh. Hello. Tubang ka ba? Tubang kapit ka nila. Nami lang na Tatay ba? sweet corn. Pero good. O, tubang. Good sweet corn mo, noy. Wow. Ang natutunan ko sa nangyari ay nabigo man ang first batch, ako ay nagpapasalamat pa rin dahil kahit papano may na-harvest akong mais. Mula sa total failure
hanggang sa unti-unting bumuti at napaganda pa ang harvest ng mais sa huli. Kung ihahambing ko ito sa buhay, nabigo man sa una, tayo magpatuloy lang. Sabi nga sa movie na Meet the Robinson, I keep moving forward. Dahil ang biyaya ng Panginoon, hindi man darating sa una at minsan tayo'y subukin pa, darating talaga ito sa tama at takdang panahon. Alam nyo mga ka-Aili, ang natikman ko lang doon sa mais ay ang second batch dahil bumalik na ako sa barko. At para sa akin, ito ang pinakamasarap na mais na natikman ko. Siguro dahil may kasama itong army worms. Joke lang po yun mga ka-Aili. Ito po ay dahil bunga ito ng aming pagsisikap at dedikasyon. Ang ginawa pala ng ate ko sa mais na may kinainan ng uod ay tinanggal niya ang maayos pa na butil ng mais sa kanyang kayan o kab at ito'y inilaga. Kahit siguro isang mais lang ang ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus mula sa 1 kilong binhi, ay hindi ako magsasawang magpasalamat sa Kanya dahil ito'y Kanyang kaloob. Mga ka-Aili, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. God bless!